Kaiju Number 8 Season 2, Episode 5, Shadows of the Enemy. Nagsimula ang Episode 5 sa isang malungkot at tahimik na eksena. Makikita ang Defense Force Headquarters sa ilalim ng gabi. Ngunit sa gitna ng katahimikan ay may biglang ulat, ilang maliit na kaiju ang lumusot sa border defense. Ang mga ito ay tila hindi ordinaryo, mas mabilis, mas taktikal, at tila may coordination. Dito na muling binanggit ang posibilidad na ang lahat ng mga atakeng ito ay may kamay ni Kaiju Number 9, ang pinakamalaking banta mula pa sa Season 1. Ang kanyang kakayahang kontrolin o impluwensyahan ang iba pang kaiju ay unti-unti nang lumilinaw. Samantala sa pagpupulong ng First Division, pinakita ang First Division na nagpupulong, kasama si Captain Gen Narumi. Nakarelax pa rin ang tono niya ngunit ramdam ang bigat ng sitwasyon. Sinabi niyang, hindi lang basta kaiju ang kalaban natin ngayon, may isang utak na gumagalaw sa likod ng lahat ng ito. Si Kafka ay nakikinig sa gilid, at ramdam ang kaba, kung si Kaiju Number 9 nga ang nasa likod ng mga pangyayari. Hindi magtatagal at siya mismo bilang Number 8 ay magiging target. Habang naghahanda ang team, ipinakita ang ilang karakter development kay Reno at Kikoro. Si Reno ay patuloy na nagsasanay gamit ang kaiju weapon. Pinipilit maging mas malakas para hindi maging pabigat. Si Kikoro naman ay nagbubuno ng pressure na galing sa pagiging anak ng isang legendary Defense Force officer. Si Kafka, sa kabilang banda, ay ramdam na ramdam ang paglayo ng distansya sa pagitan niya at ng mga batang sundalo. Ngunit sa loob-loob niya, malinaw. Kung dumating ang araw na lumitaw si Number 9, siya ang may pinakamatinding dahilan para lumaban. Agad silang ipinadala sa isang suburban area na sinalakay ng mga kaiju. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong medium-class threat. Ngunit habang nakikipaglaban ang mga sundalo, napansin nilang may kakaibang pattern ang galaw ng mga halimaw. Tila may kumokontrol sa kanila. Si Narumi ay agad kumilos at pinamunuan ang division. Ang kanyang bilis at deadly precision ay muling ipinakita. Samantala, sina Reno at Kikoro ay lumaban bilang frontliners. Gamit ang kanilang bagong armas at diskarte. Sa gitna ng labanan, muntik na muling lumabas ang kapangyarihan ni Kafka. Nakita niyang hirap sina Reno at Kikoro, at halos hindi na niya mapigil ang kanyang katawan na mag-transform. Ngunit bago pa siya tuluyang magbago, nagawa ng First Division na makabawi at unti-unting napalibutan ang mga kaiju. Sa sandaling akala nila ay tapos na ang laban, biglang lumitaw ang isang nilalang nakahawig ni Kaiju Number 9, isang clone o avatar na nilikha nito. Ang nilalang na ito ay nagsalita gamit ang boses ni Kaiju Number 9. Ang mga tao ay mahina. Kahit ang pinakamalakas sa inyo ay laruan lamang. Nagulat ang lahat, isang kaiju na kayang magsalita, magplano, at magpakita ng advanced tactics. Dito natapos ang laban hindi dahil natalo sila, kundi dahil umatras ang clone matapos iparating ang mensahe. Sa huling sandali ng episode, ipinakita si Kafka mag-isa, hawak ang kanyang kamao at pawis na pawis. Sa isip niya, kung si Number 9 ang talagang kalaban, wala na akong ibang pagpipilian kundi gamitin ang kapangyarihan ng Kaiju Number 8 kahit anong mangyari. Natapos ang episode sa isang ominous cliffhanger, isang malinaw na babala na mas malapit na ang tunay na banggaan.